Day 24 na nga ng ating uninterrupted vacation pero hindi natuloy ang plano nating paglilinis ng kubo ngayong araw. Ang batang maliit kasi natin ay nagbuburibot kaya hindi siya nailipat sa bukid. Dagdag pa rito, tanghali na rin kasing nagising si Kuya Bren kaya parang wala na talagang momentum para kumilos tayo ngayon. At totoo lang, sobrang init na sa kubo pag sumapit na ang bandang alas 10, yung tipong kahit gusto mong gumalaw, parang sinasabi ng katawan mo na mamaya na lang talaga. Kaya imbes na pilitin natin, nag-adjust na lang tayo sa araw na ito. Gano'n talaga sa totoong buhay, hindi laging nasusunod ang plano, lalo na kapag may mga batang kailangan nating intindihin at init na hindi na kaya ng konsensya. Bukas na lang tayo ulit babawi. For now, pahinga muna tayo sa linisan, alaga muna tayo sa mga bata at hintay sa mas tamang oras para makagalaw tayo ulit. Uninterrupted vacation pero hindi uninterrupted ang challenges natin dito sa bahay. Nagluto na lang nga ako ng tanghalian dito sa kubo. Ang ulam namin ay hipong bulig na ang lalaki, fresh huli pa talaga sa dagat. Ramdam mo agad yung linamnam pag fresh ang seafood. Yung simpleng luto lang pero sobrang sarap na. Halabos nga lang pala ang lutong ginawa ko dito. Isa ito sa mga favorite naming ulam ni Bren. Kaya kahit magulo ang araw, nababalanse pa rin ang simpleng pagkain at sabay-sabay na kain. Ganito talaga yata minsan, hindi natutuloy ang plano pero may kapalit na simpleng moments na masarap din sa pakiramdam. Ayan nga, tignan nyo, ang sarap ng kain naming mag-ina dyan dahil paborito nga naming ulam yan. Tahimik lang muna, kain lang ng kain habang sariwa pa ang hangin sa kubo kahit medyo mainit na rin. Namis na miss talaga ang hipon kapag ganyang fresh, yung kaahon lang sa dagat, ramdam mo yung natural na lasa. Hindi tulad ng iba sa palengke na matagal lang nakababad sa yelo kaya minsan nawawala na yung tunay na tamis at lambot. Sabi ko nga habang kumakain, ang swerte natin dito, 120 pesos lang natin nabili itong hipon na bulik na to. Pero kung sa palengke mo bibilhin 'to ay mahal po. Habang kumakain nga kami, tulog na tulog naman 'tong batang maliit na 'to sa kwarto at pinabantayan ko muna nga 'yan kay Luis para makakain na din kami ng maayos kahit papaano. Nang matapos na ako, agad ko na rin siyang pinuntahan at pinantayan. Siyempre, iba pa rin yung panatag ka kapag ikaw na mismo ang nakatutok sa bata. Ayan, gano'n lang ang araw namin, paikot-ikot sa alaga, kain at konting pahinga. Hindi man naging productive sa plano, pero naging productive naman sa pag-aalaga at paglalaan ng oras sa isa't isa. At sa totoo lang, minsan yun na talaga yung mas mahalaga ngayon. Pagkagising ko nga, ayan na, inasikaso ko naman ang hapunan namin ni Kuya Bren. Naisipan ko na rin iluto yung daing na bango sa matagal lang nasa ref. Sayang din kasi lalo na yung kamatis na sausawan sana. Ayun, medyo nabubulok na yung iba. Halos 2 linggo na rin kasi ito sa ref, pero alam mo yun. Pakiramdam na may mga ulam talaga na darating yung time na parang ayaw mo muna silang kainin kahit andyan lang sila, hindi mo maituloy-tuloy lutuin. Pero ngayong gabi parang sakto na rin, simple lang, pritong daing na bangus, kamatis na kahit medyo hinog na at mainit na kanin. Minsan hindi mo kailangan ng ingranding pagkain para mabusog at maging okay ang pakiramdam. O katulad din ba kita, yung habang nagpiprito ka, layong-layo ka sa kawali kasi takot na takot kang matalsikan? Yung tipong nakaunat na yung kamay mo tapos kalahati ng katawan mo nakatras na. Parang anytime ready kang tumakbo 'pag may tumalsik na mantika. At dahil nga sa takot, ayan, nilagyan ko pa ng takip yung kawali para kahit tumalsik man, hindi naman direkta sa akin. Safe na panatag pang loob mo habang nagluluto. Ganyan talaga, hindi man tayo chef level sa kusina, pero marunong tayong dumiskarte para makaiwas tayo sa aray moment. At ayan na nga, kainan time na. Ika nga ng aking bunso, kain na. Sinamahan ko na rin nga ng bagoong at mangga ang hapunan namin ngayon. Yung mangga po na yan ay pinitas ko lang dyan sa puno ng kapitbahay. Sakto kasi ang sarap niyang ipare sa nabili kong bagoong. Yung bagoong naman ay luto na. Yung alat at tamis, suwak na suwak sa daing na bangus. Kaya ayun, pinapitas ko na lang si Bren ng isang mangga doon sa kapitbahay. Simple lang pero kompleto ng sarap ng hapagkainan namin. Ganito talaga yung mga kainan na hindi planado pero biglang naging espesyal. Mainit na kanin, pritong isda, bagoong mangga. Day 24, napagod, init, kalat, takot sa mantika, pero sa dulo ng araw, nauwi pa rin sa masayang kainan kasama ang pamilya. Kasi sa totoo lang, hindi naman lagi tungkol sa dami ng nagawa, minsan nasa kung paano mo pinahalagaan yung mga sandaling meron ka. Sa araw na to, sapat na yung may mainit na pagkain, mga batang napapangiti, may katahimikan sa gabi na nagsasabing okay lang, nakaraos na naman kasi tayo.